Someone's POV. Inis na hinit-hit niya ang sigarilyo saka itinapon yun at inapakan. Matalim na muling tiningnan sina Oscar at Danica habang masayang magkayakap sa kawayang sofa. Wala kang karapatang sumaya. Gagawin ko ang lahat para masira kayo. Ipinapangako ko yan. Kung nakawala lang ang tingin kanina pa siguro na wala ang dalawang yon. Naikuyom niya ng mahigpit ang mga kamao. Hindi siya papayag na maging masayang pagsasama nila. Sisirain niya ang mga ito. Danica's POV. Masakit ang ulo niya paggising. Wala si Oscar pero nag-iwan ito ng note na nagsasabing pumasok na ito sa opisina. May pagkain na sa mesa katulad ng dati. Napangiti siya nang makitang may note din na nakalagay sa ibabaw ng nakatakip na pagkain sa lamesa. Nakagat niya ang labi niya. Kinikilig siya sa totoo lang. Para siyang teenager na first time maligawan. Though hindi naman siya nililigawan ni Oscar dahil asawa niya na ito. Ang lahat ng gesture at pag-aasikaso nito ay natural dito. Naalala niya ang nangyari kagabi. Hindi naman talaga siya nakatulog. Inabot lang siya ng hiya kaya naman nagtulog-tulugan siya. Kahit na sa totoo lang gustong-gusto niya itong yakapin kagabi. Pagkatapos kumain ay naligo na siya at nagbihes. Saka tinext si Marvin kung saan sila magkikita. Gusto niyang ayusin ang lahat. Linisin ang mga kalat para naman walang maging problema sa kanila ni Oscar. Ayaw niya kasing dumating ang panahon na maging issue sa kanila ni Oscar, ang pangungulit ni Marvin. Balak niya ding pumunta sa ospital. Gusto niyang makausap si Melanie. Hihingi siya ng dispensa sa ginawa niya para kay Oscar. Alam niya namang may nakaraan ng dalawa, kaya pipilitin niyang babaan ang pride niya at makipagbati sa babae para wala nang ikatampo ang asawa sa kanya. Napabuntong hininga si Danica. Eto na naman siya. Nahihibang na naman sa lalaking mahal niya. Handang kalimutan ng sarili at pride. Wala eh. Ganun siya pag nagmahal. Madalas nga lang nababaliwala. Pero naniniwala siya na hindi siya sasaktan ni Oscar dahil iba ito. Naniniwala siyang iba ito kay Marvin. Ramdam niya namang mahal siya ng asawa. Na pareho ang nararamdaman nila. Kaya itataya niya ang puso niya at hahayaan itong magmahal at mahalin. Sa susunod na sabihan siya ni Oscar ng I love you, sasagutin niya na ito ng I love you too. Kinilig na naman siya. Kainis ang baduy ko talaga pag in love. Kinuha niya ang clutch bag niya sa ibabaw ng kama. Kailangan niyang magmadali para makauwi siya ng maaga. Balak niya kasing ipagluto ulit si Oscar. Ano kayang mailuto mamaya? Palabas na siya ng kwarto nang may magtao po. Isang matandang lalaki na sa tingin niya ay nasa 70 na ang edad, ang nakatayo sa pintuan nila. Namumukaan niya ito. Ito yung tricycle driver na lagi naghahatid at nagsusundo kay Oscar. Magandang umaga ho. Anito na nahihiya pa. Good morning din po. Wala po dito si Oscar, pumasok na. Sabi niya dito, baka kasi hindi nito alam na may kotse na ang kanyang asawa. Ganun po ba? Bigla itong lumungkot at bumagsak pa ang mga balikat. May kailangan ho ba kayo? Nilapitan niya ito. Bala ko ho kasing manghiram sana kay Oscar. Nasa hospital kasi ang anak ko. Bumuntong hininga ito. Sige ho, mauuna na ako. Paalam nito sa kanya. Wait po! Pigil niya dito saka agad na binuksan ng clutch bag at kumuha ng pera. Pero napangiwi siya nang makitang 500 lang ang naroroon. Kaya naman inalis niya na lang ang 24K gold bracelet niya. Bigay iyon ng mama niya nung mag-Thailand ang mga ito. Wala ho akong cash eh, pero mahal po itong bracelet. Isang lao, ibenta nyo na lang. Wag lang kayong papaloko. Inabot niya ang palad nito at inilagay doon ang bracelet niya. Naku, wag na ineng. Tanggi nito saka ibinabalik sa kamay niya ang bracelet. Okay lang ho manong, kunin nyo na yan para sa anak mo. Aniya dito, saka itinulak dito pabalik ang bracelet niya. Madami ako niyan, hindi yan kabawasan sa akin kaya tanggapin nyo na. Mangiyak-ngiyak naman itong nagpasalamat sa kanya. Masarap palang tumulong sa kapwa. Iba talaga pag in love, tinutubuan ng kapwa-tao. Aniya sa sarili na napapalatak pa. Sa isang restaurant sa loob ng mall siya nakipagkita kay Marvin. Nandoon na ito nang dumating siya. Agad na tumayo ang lalaki at nakangiting bumeso sa kanya nang makalapit siya. Hinayaan niya na ito. Akala ko di mo na ako pupuntahan eh. Makangiting wika nito. Well, bala ko nga sana pero naisip ko na kailangan nating mag-usap. About us? Babalikan mo na ba ako? Hopeful na saad pa ng lalaki.
Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa, Marvin. Huwag mo na akong guluhin dahil baka pagselosan ka pa ng asawa ko. And for your information, wala akong balak makipagbalikan sa'yo. Sabi niya dito habang tinitingnan ng menu. Natawa ito sa sinabi niya na ikinakibit balikat niya lang. So, ibig sabihin talagang nakamove on ka na sa akin? Hindi naman ito mukhang bitter. Casual lang din ito kung magsalita. Tama ka. Aniya sabay lapag ng menu. Pinagsalikop niya ang mga kamay at ipinatong yun sa ibabaw ng lamesa. Ginaya naman siya nito. Nakangiti ito sa kanya. Masasaktan ka ba kapag iniwanan ka niya? Napaismid siya sa tanong nito. Malamang. Sa'yo nga nasaktan ako kay Oscar pa kaya? Nakairap na sagot ni Danica. Umayos ito sa pagkakaupot sumeryoso ang muka. I'm sorry. Sinserong saad nito, saka inabot ang kamay niya. I'm sorry kung nasaktan kita noon, Danica. Napakalaki kong hibang nang iwan kita. Buti alam mo. Nakairap na wika niya nang initian lang nito, kaya napangiti na rin siya. Akala niya magiging mahirap ang magiging pagpapaliwanag niya dito, pero hindi naman pala. Mabilis naman itong natanggap ang gusto niya, at kung nasasaktan man ito dahil sa pagtanggi niya dito, ay napakagaling nitong magtago, hindi kasi halata. What? Natatawang tanong nito nang mapansin nitong nakatingin siya dito. Nagbago na ang isip mo? Ako na ba uli ang mahal mo? Tumaas-taas pa ang kilay ni Marvin, natawa din siya. Nag-order na sila ng pagkain. Naging magaan naman ang usapan nila. Nagkantsawan at nagbiruan ng mga nangyari nung high school sila. Masaya siya na pareho na silang nakamove on. Sa tingin niya hindi naman talaga siya ang gusto nitong makuha, kundi ang kapatawaran lang talaga niya. Nagpaalam si Marvin sa kanya na pupunta sa restroom nang tumunog ang cellphone niya. Agad na kinuha niya yun sa clutch bag niya. Napangiti siya nang makitang si Oscar ang tumatawag. Hi babe, bati niya dito. Narinig niyang mahinang tumawa ito. Anong ginagawa mo? Malambing na tanong nito. Nandito ako sa mall, may kinita lang akong kaibigan. Nag-alangan siyang sabihin kung sino ang kasama niya. Baka kasi ibang isipin nito lalo na't alam nitong ex niya si Marvin. Sinong kaibigan? Si Jane. Nakagat niya ang ibabang labi niya. Doon naman dumating si Marvin. Sumenya siya ditong wag maingay. Tumango naman ito at naupo na sa harap niya. Ganun ba? Mahinang wika ni Oscar. Anong oras ka uuwi? Gusto mo sunduin kita? Wag na, dala ko ang sasakyan ko. Saka pauwi na rin naman ako. Aniya dito. Okay, bye. Nahihimigan niyang parang malungkot ang boses ni Oscar. Pero hindi na lang niya pinansin. Babawi na lang siya dito mamaya. Bye. Aniya at tinapos na ang tawag. Uuwi na ako, sabi niya kay Marvin. Agad? Mamaya na. Pigil nito at nagpa-cute pa sa kanya. Naipaikot niya ang mga mata. Di pwede mag-iisip pa ako ng lulutuin para sa asawa ko. O sige, magbabayad lang ako tapos sabay na tayo sa parking lot. Tumango na lang siya dito at hindi na tumanggi pa. Pagkabayad nito ay sabay na nga silang pumunta sa parking lot. Hinatid siya nito hanggang sa sasakyan niya. Can I hug you? Nakapamulsang wika ni Marvin sa kanya. Napatitig siya dito. Malungkot ang mga mata nito at tila nagsusumamo. Bumuntong hininga siya sa katumango. Lumapit ito sa kanya at mahigpit siyang niyakap. Gumanti rin siya ng yakap dito. At hindi katulad ng dati na bumibilis ang tibok ng puso niya kapag yakap siya nito. Ngayon ay wala na siyang nararamdaman. Hinalikan pa siya nito sa noo bago siya binitawan. Tinitigan nito ang mukha niya at hinaplos. I'm sorry. Anito. Pinatawad na kita kaya wag ka nang paulit-ulit, okay? Nakangiting biro niya dito. Tumangu-tango ito at pinagbukas pa siya ng pintuan. Ingat ka. Kinindatan niya na lang ito saka nag-drive na. Oscar's POV. Napatiimbagang siya nang makitang magkayakap sina Marvin at Danica. Mukhang masayang masaya ang asawa niya. Napatingin siya sa hawak niyang kahon. Bumili siya ng singsing dahil gusto niya na mag-propose kay Danica mamaya. Gusto niya kasing iayos ang lahat sa kanila ng asawa. Ngayong umamin na ito sa nararamdaman nito para sa kanya. Napadaan siya sa isang restaurant kanina at nakita si Danica na nakaupo sa loob. Wala itong kasama. Tinawagan niya ito para sana sorpresahin. Ang sabi nito ay si Jane ang kasama nito. Pero para siyang namanhid nang makita niyang lumapit at naupo sa harap nito si Marvin. Sinanyasan pa nito ang huli na wag maingay. Bakit?
Bakit kailangan itong ilihim sa kanya kung sino ang tunay na katagpo nito? Dahil ba may itinatago ito sa kanya? May relasyon pa ba ang dalawa? Nasaktan siya sa huling naisip niya. Napahigpit ang hawak niya. Sinundan niya ang dalawa hanggang sa parking lot at nakita niyang sweet na tinginan at ngitian ng mga ito. Ang pagyakap dito ni Marvin at ang sweet na pagganti nito sa yakap ng asawa. Parang pinipiga ang puso niya habang pinapanood ang mahal niya na niyayakap ng iba. Naalala niya nang makita niyang mga ito na naghalikan sa parking lot sa labas ng Chef Mendoza. Naguguluhan siya. Hindi pa ba ito nakaka-move on kay Marvin? Pero sabi nito mahal na siya nito. Higit pa kay Marvin. O isa na naman ito sa mga laro ni Danica para masiguro na hindi na magbabagong isip niya sa pagte-take over sa hotel. Napangiti siya ng mapait. Matatanggap niya ang lahat pero hindi ang paglalaro nito sa nararamdaman niya para dito. Mapait siyang napangiti at bagsak ang balikat na tumalikod na siya. Sumakay na siya sa kotse niya at nag-drive pabalik sa opisina. Pero imbis na sa opisina, dumiretso na siya sa hardware na pagmamayari ni Arvin. Nagulat pa ito nang dumating siya. Pare, napadalaw ka. Tumayo ito mula sa swivel chair nito at sinalubong siya. Nagbungguan sila ng balikat nito. Pagkatapos ay niyaya siya nitong maupo sa mini sala set sa loob ng office nito. Naistorbo ba kita? Di naman. Beer pare? Alok nito. Wala bang mas matapang? Aniya dito. Napalingon naman ito sa kanya. Mukhang may pinagdadaanan ka. Tanong nito sabay abot ng whiskey sa kanya. Kinuha niya yon at agad na ininom. Gaano ba kalalim ang naging relasyon nila Danica at Marvin? Natigil ang pag-inom nito at seryosong tumingin sa kanya. Pagkuway bumuntong hininga. Sa pagkakaalam ko, Marvin was Danica's first love. Saksi kami kung gaano kahibang si Danica kay Marvin noon. May sakit siyang naramdaman sa nalaman kung ganoon first love ni Danica si Marvin. Posible na hanggang ngayon ay may nararamdaman pa rin ng asawa para kay Marvin. Agad niyang ininom ang alak at nagsalin uli siya. Pre, dahan-dahan lang. Nakaraan naman na yun. Saka mga bata pa kami nun. Malay mo naka-move on na si Danica. Pag-aalo nito sa kanya. Naka-move on na nga ba ang asawa niya? May pag-asa ba talaga sila? Aasa pa ba siya? Napapikit siya at isinandal ang ulo sa sandalan ng sofa. Ngayon pa ba siya susuko kung kailan abot kamay niya na ito? Kaya niya pa naman ng sakit. Kakayanin niya. Aniya sa sarili. Danica's POV. Gabi na pero wala pa rin si Oscar. Tinatawagan niya ito pero hindi naman sumasagot. Nag-aalala na siya. Hindi naman umuuwi ng late ang asawa niya. Tapos hindi pa sinasagot ang tawag niya. Malamig na yung niluto niyang tinola. Nalipasan na rin siya ng gutom pero wala pa rin ang asawa. May bumusina sa labas. Nagmamadali niyang binuksan ang pinto baka nandyan ang asawa niya. Isang puting Land Cruiser ang bumusina. Bumaba doon si Arvin at mabilis na umikot papunta sa passenger seat. Inalalayan nitong bumaba ang lasing na si Oscar. Agad na lumapit siya sa mga ito at tiningnan ng masama si Arvin. Napaka-bad influence mo talaga. Asik niya dito sa kainakbay ang kamay ni Oscar sa balikat niya. Bakit mo nilasing ang asawa ko? Oy, lasing din ako. Sineshare mo nun pa ako. Anito, saka tumawa. Pasaway ka, nag-drive ka ng lasing kung nadisgrasya kayo. Dinala nila si Oscar sa kwarto at magkatulong na inihiga doon. Inalisan niya ng sapatos at medyas ang asawa, saka naupo sa tabi nito. Una na ako, paalam ni Arvin sa kanya. Hindi niya ito pinansin. Hindi niya rin hinatid sa pinto. Naiinis kasi siya rito. Hinaplos niya ang mukha ni Oscar. Gulong-gulong buhok nito. Napangiti siya. Napakaamo talaga ng mukha ng asawa. Yumuko siya at hinalikan ng labi nito. Kumuha siya ng planggana na may warm water sa kabimpo. Pinunasan niya ito sa mukha at buong katawan. Kung di ka lang lasing, nako Oscar. Gigil na pinisil niya ang pisngi nito at hinalikan uli sa labi. Kinumutan niya ito sa katumabi rito. Tumagilid siya ng higa at tinukod ang kamay sa ulo para malaya niya itong mapagmasdan. Pinaraanan ng kamay niyang labi nito. Why so gwapo naman ang asawa ko. Humagik-hik siya at sumukob na rin sa kumot at nahiga. Good night, babe. And I love you. Aniya rito saka pumikit na. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat po.